Palagay ko wala namang bansa sa mundo na tututol sa pagtatapos mga tol ng digmaan dito sa pagitan ng Ukraine at saka ng Russia. So eto ngayon mga kapatid ang isa sa mga nakatakdang pag-usapan ni US President Donald Trump at ni Russian President Vladimir Putin sa kanilang muling pagkikita sa Budapest sa Hungary mga tol. Ito ang panoorin natin report mga kapatid mula rito sa Net25. No, matapos daw ang 2 oras na pag-uusap sa telepono, nagkasundo sina US President Donald Trump at Russian President Vladimir Putin na magkita na lang dun sa Budapest at doon na lang nila pag-usapan yung mga unfinished business na dapat na nilang tapusin. Tulad na lang halimbawa mga kapatid ng matagal ng digmaan sa pagitan ng Ukraine at saka ng Russia. So alamin natin ang buong detalye, no? Kasi apektado 'di ba ang world economy kapag lumala pa lalo etong labanan na to at tulad nga nung kahapon pinanood natin mga kapatid. Sabi ng Secretary of War ng US, pagbabayarin nila ang Russia kapag hindi nito itinigil ang agresyon o ang pakikipagdigma dito sa Ukraine. Well, sana hindi na lumala at umabot pa sa ganun, no? So bago natin to simulan, huwag niyong kalimutan mag-subscribe. Click nyo na rin ang notification bell mga tol sa baba para ma-notify kayo kapag may mga bago tayong reaction video. At syempre kung ikaw naman ay nanonood sa Facebook page, syempre huwag ka rin makalimot mag-follow and like mga tol. Tayo ay nagbibigay lang po ng reaksyon at komentaryo sa mga balita. Hindi ako ang nagbabalita sa inyo. Okay, so pwede nyo rin panoorin mismo yung balita. Ayan, nakalagay naman ng title at yung channel mga tol. Pwede kayong magtungo mismo doon. Pero eto kasi, para sa ating talakayan, para makapagbigay din tayo ng personal opinion and reaction, samahan ninyo ako mga kapatid at pwede rin kayong mag-comment sa ibaba. Huwag na natin patagalin pa, panoorin na natin to. Matapos ang 2 oras na pag-uusap sa telepono, nagkasundo sina US President Donald Trump at Russian President Vladimir Putin na magkikita sila sa Budapest, Hungary. Magpupulong ang 2 pangulo ukol sa digmaan sa Ukraine. Tagal din pag-uusap 2 oras, no? Kasi may mga pa yan, translator pa may mga ganun-ganun pa yan . Leslie Gumarang para sa karagdagang mga detalye. Malamang ay sa mga darating na linggo na ang pagpupulong ni Pangulong Donald Trump at Russian President Vladimir Putin. Iho-host ito ni Hungarian President Viktor Orban na nagpost sa X na sinimulan na ang mga paghahanda. Sa kanyang pakikipag-usap sa telepono kay Putin, iminungkahi ni Trump na maaari niyang suplayan ng Ukraine ng long-range Tomahawk missiles, bagay na hindi raw nagustuhan ng Russian President. Siyempre, hindi mo magugustuhan, susuplayan mo ng missile yung kalaban ko, tapos magkaibigan tayo. Di ba parang kalokohan yun, di ba? Sinabi na nga nung umpisa ni Putin na hindi naman daw yun. Sabi niya gano'n syempre, mga pananalita na lang yun. Hindi naman daw yun makakaapekto sa Russia, yung mga Tomahawk missile. Kumbaga parang sinasabi niya, wala naman magagawa sa amin yan . Pero syempre, kapag ginawa mo yan, di ba, magkakaroon ng panibagong lakas ang Ukraine. Kumbaga mapipigil yung aming plano para sa kanila, hindi na tayo magkaibigan. Masisira relasyon natin. Sabi nga ganun, irreparable, irreversible yung magiging damage daw sa relation ng US at saka ng Russia. No? So sabi rito ni Trump, pakinggan natin. Ng long-range Tomahawk missiles, bagay na hindi raw nagustuhan ng Russian President. I really appreciate it. I did actually say, would you mind if I gave a couple of thousand Tomahawks to your opposition? I did say that to him. I said it just that way. He didn't like the idea. He really didn't like the idea. No, I said it that way. You have to be a little bit lighthearted sometimes, but no, he doesn't want Tomahawk is a vicious weapon. It's a vicious, offensive, incredibly destructive weapon. Nobody wants Tomahawk shot at him. Ang pag-uusap ni Trump at Putin ay isang araw bago ang pagbisita ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky sa White House. Napaka-casual lang no pagkakasabi ni Trump. Well, hindi natin alam kung ano yung actual na pagkakasabi niya kay Putin kasi ito'y batay lang naman din sa kwento ni Trump dito sa media. Siyempre may halo ng yan mga tol. Pagpapa-impress yan. Pero napaka-casual kung gano'n niya lang sinabi. Would you mind? Sabi gano'n. Okay lang ba sa'yo? Magpapadala ako ng couple of thousands. Couple of thousands, ilan yun, di ba? Ng Tomahawk dito sa iyong opposition o yan dyan sa iyong kalaban. Dito kay Zelensky. Yung isa Vladimir, yung isa naman Volodymyr. Kumbaga magkatunog pa yung pangalan no?
hindi daw nagustuhan ni Putin. Tulad nga no sinabi ko kanina, 'di ba? Magkaibigan tayo tapos padadala mo ng missile yung kalaban ko. Ano 'yun, 'di ba? So ayun nga, hindi nga daw nagustuhan. Bagamat sinasabi nga ni Putin na hindi naman daw makakaapekto 'yon, pero hindi 'yun makakapagpatigil sa kanila. Kasi ang suggestion na magpadala ng Tomahawk missile ang US dito sa Ukraine is galing mismo kay Zelensky. Sabi ni Zelensky, mga tol, sa mga hindi nakakaalam, no? Kapag ka daw nagpadala ng Tomahawk missile ng US dito sa Ukraine is mapipilitan daw si Putin na makipagnegosasyon na lang. Kumbaga parang sinasabi rito ni Zelensky, masyadong malakas ang Tomahawk. Kapag eto ginamit natin dito sa Russia, magigipit sila at mapipilitan na imbis ipagpatuloy yung laban, makikipagnegosasyon na lang sa akin. Pero ang sabi naman ng Russia, hindi mangyayari yan. Walang negotiation. Mas lalo pang lalala ang tensyon at aabot pa sa ibang level. Sabing ganon ng Russia, mga tol. Lumapag sa Washington si Zelensky noong Huwebes. Inaasahang humingi sa US si Zelensky ng karagdagang military aid kabilang ang long-range Tomahawk missiles. Anya sa pagpayag ni Putin na makipagkita kay Trump, nangangahulugang defensive na ito. Umani ng atensyon ang Hungary bilang lokasyon ng meeting. Wanted kasi si Putin sa ilang lugar dahil sa akusasyon na war crimes. Kontra sa NATO. Kasama siya dun sa ICC, mga tol. Kung nasan nandoon ngayon si dating Pangulong Duterte, wanted din si Putin. Saka si Netanyahu dito sa ICC. So sa ibang lugar, baka pag doon siya lumapag, isuplong siya doon sa ICC. Siyempre ayaw naman ni Putin yun, mga tol. Kaya doon siya sa mga lugar na pwedeng hindi miyembro ng ICC o kaya hindi nakikipagtulungan sa ICC. Umani ng atensyon ang Hungary bilang lokasyon ng meeting. Wanted kasi si Putin sa ilang lugar dahil sa akusasyon na war crimes. Kontra sa NATO at European leaders, maggiliw ang relasyon ni Hungarian President Viktor Orban sa Russia. Samantala, tensyonado naman ang relasyon ng Ukraine at Hungary. Kinwestiyon na nito ang logic ng Western military aid para sa Kyiv. Leslie Gumarang para... Actually, yung Tomahawk missile, mga tol, hindi lang Russia, mga tol, ang tumututol doon. Maging yung dating Prime Minister ng Ukraine. Sinasabi nga niya na kapag yan ay ginawa ni Trump, winarningan nung dating Prime Minister ng Ukraine, Ukraine mismo, winarningan si Trump na kapag yan ay ginawa mo, hindi ka na magiging mediator, magiging participant ka na. Kasi kumbaga, yung kaibigan mo na ikipagsuntukan, for example lang, kaibigan mo na ikipagsuntukan, kaibigan mo sila pareho, nagsusuntukan sila. Tapos yung isa, binigyan mo ng asero. Di parang kalaban ka na rin nung isa, hindi ka na niya kaibigan, di ba? So ituloy natin yung balita, mga kapatid, dito naman sa UNTV. Sabi nga rito, Trump, Putin magkikita sa Hungary upang pag-usapan ng pagtatapos ng giyera sa Ukraine. So panoorin natin to mula to sa UNTV. Inaasahang magkikita si United States President Donald Trump at Russian President Vladimir Putin sa Budapest, Hungary sa mga susunod na linggo. Inanunsyo ito ng US President sa kanyang Truth Social matapos ang kanyang pakikipag-usap sa telepono sa Russian President. Ayon kay Trump, inaasahang pag-uusapan nila ang pagtatapos ng giyera sa pagitan ng Russia at Ukraine. Bago ang kanilang pagpupulong, magkakaroon muna ng unang pagpupulong ang mga high-level advisors sa susunod na linggo na pangungunahan ni US Secretary of State Marco Rubio. We're going to be meeting in Hungary. Viktor Orban is going to be hosting. Last week, over 7,000 people were killed. That's ridiculous. And it doesn't affect our country. We're not losing people. We're not losing Bobby. We're not losing Americans, but they're losing Russians, Ukrainians, mostly soldiers. Yun yung sinasabi ni Trump, no? Actually, hindi naman sila apektado sa nangyayaring gera sa pagitan ng Ukraine at saka ng Russia. Hindi naman daw sila namamatayan, hindi naman sila nawawalan ng mga tao. Ang nawawalan ng mga tao, itong Ukraine at saka itong Russia, mostly mga soldiers, sabing ganun. Kung yung soldiers, okay lang, maiintindihan natin kasi kasama yun sa trabaho nila. Pero yung mga civilian, di ba, kawawa Bobby, we're not losing Americans, but they're losing Russians, Ukrainians, mostly soldiers.
Samantala, ngayong araw ay dumating na sa US si Ukrainian President Volodymyr Zelensky at inaasahang magkakaroon din sila ng pagpupulong ni Trump kung saan pag-uusapan ang pagpapalakas sa military defense ng Ukraine. Yun nga, kasi nga hinihingan ni Zelensky ang US ng Tomahawk missile. So yun mga kapatid, ang laman ng mga balita ngayon na ating binigyan ng opinion at reaction video mga tol. Bilang mga Pilipino, ano ang inyong masasabi rito? Comment na lamang kayo sa ibaba. Hanggang sa muli mga tol, ako nga pala si Shobaldi. Peace out!